Mabiyayang buhay po mga kapamuso. Welcome po sa devotion time ng ating prayer meeting. At sa araw na to po, as we start po, atin po munang balikan at basahin ang Colossians 2 verses 6 to 7. Basahin po natin ng sabay-sabay in 1, 2, 3. Kaya't yamang tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, patuloy kayong mamuhay ayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo dahil sa Kanya, matatag sa pananampalataya kung paanong kayo tinuruan at nag-uumapaw sa pasasalamat. Praise God po sa kanyang salita. Tayo po ay pinapaalalahanan sa pamamagitan po ng utos na ito, instruction na ito, kung paano nga po ba tayo dapat mamuhay bilang isang Kristiyano. Sabi po, dapat daw po tayo ay mamuhay ayon po sa Kanya. Ayon po sa kalooban ng Panginoon. Tayo daw po ay mamuhay na nakaugat at nakatayo dahil sa Kanya. Ibig sabihin tayo po ay rooted sa Kanyang mga purposes para sa atin. May matatag na pananampalataya at nag-uumapaw sa pasasalamat. Ito pong apat na ito po ay mga katangian po na nais ng Panginoon maging bahagi ng lifestyle natin bilang mga Kristiyano. Kung isa-summarize po natin to, tingin ko po pwede po nating sabihin na itong apat na katangian na to ay katangian po ng tinatawag na spiritual maturity. Ano nga po ba yung spiritual maturity? Pakibasa po ng sabay-sabay, 1, 2, 3. Ang spiritual maturity ay ang patuloy na paglago ng isang Kristiyano. Pag sinabi pong spiritual maturity, ito po ay lifetime process ng paglago. Habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, araw-araw po, tayo ay tinatawag na lumago pa rin po sa pananampalataya natin sa Panginoon. Para saan? Ano ang goal ng paglagong ito? 1, 2, 3, upang mas maging katulad ni Jesus sa kanyang pag-iisip, ugali, pananalita, at pamumuhay. So, spiritual maturity po o paglago, ang pinaka-goal niya po is yung tinatawag na Christ-likeness. Ang pinaka-goal po ng spiritual maturity ay maging katulad tayo ni Jesus Christ sa paraan niya ng pag-iisip, sa paraan niya ng pag-uugali, sa pananalita ng Panginoong Yesus, at sa paraan ng kanyang pamumuhay. So yun po yung pinaka-goal ng spiritual maturity, na habang tayo po ay nabubuhay, tayo po ay nagiging mas katulad ni Jesus sa kanyang mga karakter at pamumuhay. So marami pong bunga ang spiritual maturity sa ating buhay. Pero ngayong araw po, mag-focus lang po muna tayo sa isa sa mga mahalagang bunga ng spiritual maturity o bunga ng ating paglago. At ito po yung 1, 2, 3, humility o pagpapakumbaba. Yan. So ano nga po ba ulit yung pagpapakumbaba ayon po sa Bible o ayon po sa example ni Jesus Christ? Kasi di ba ang goal nga po natin maging katulad ni Jesus. So paano nga ba maging humble katulad ni Jesus? Yan, pakibasa po natin in 1, 2, 3. So ito po yung definition ng pagpakumbaba. Ito po ay pagbababa ng sarili upang maitaas una ang Diyos, pangalawa ang kapwa. Una muna ang Diyos, sumunod ang kapwa, at huli na yung sarili. At nakita po natin si Jesus Christ ay nagpakita po ng ganyang example ng humility, na inuna niya una ang kalooban ng Diyos. Kung maalala niyo po ang sabi niya sa kanyang salita, ang pagkain niya daw po ay sundin ang kalooban ng nagsugo sa kanya, kalooban ng Ama. Sa gabi po bago siya hulihin at ipako sa krus, 'di ba? Humilit pa siya sa Diyos Ama. Sabi niya, kung pwede, Ama, alisin mo sa akin tong paghihirap na kailangan kong maranasan. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mong maghari. Humility. Ibinabahan niya ang nais niya upang maitaas ang nais ng Panginoong Ama. Ganon din po, nakita natin sa example ni Jesus Christ, inuna niya po ang ibang tao kaysa sa kanyang sarili. At ang greatest evidence po ng humility na yon ay yung mamatay siya sa krus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Yun po yung humility na ipinakita ni Jesus Christ na ma-adapt din po natin o magaya rin po natin para maging Christ-like po tayo. Hindi po ito madali, pero ito po ay posibleng matutunan dahil ito po ay bunga ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kagaya po nitong sa larawan po natin, no? At yung pangalawa naman pong picture ay ito. Ano pong mapapansin po natin? Yung una po, walang bunga. Yung pangalawa po may bunga. Kaya yung una po ay yung sanga niya mataas. Yung may bunga, mababa yung sanga.
Pasin niyo po ba yun? Dito po natin makikita na sa mga puno po, kapag mas marami ang bunga, yung mga sanga mas bumababa. Hindi din po dahil mahina yung puno o hindi po dahil natutuyo yung puno, pero yumuyo ko yung mga sanga ng mga puno kasi mas marami na siyang bunga. Ganoon din po tayong mga Kristiyano na tunay na lumalago kay Kristo. Kapag mas lumalago at nagbubunga, mas natututo ng magpakumbaba. Kaya nga po ang focus po ng ating prayer sa prayer meeting na to ay ito po. A prayer for spiritual maturity o ang panalangin po ng pagpapakumbaba. So gusto ko lang po mag-share mga kapamuso ng 4 po sa mga pwede nating ipanalangin upang magkaroon tayo ng bunga ng pagpapakumbaba sa ating buhay. Pero bago po yun, samahan niyo po muna akong mag-post para mag-pray. Ama sa langit, salamat po sa tawag na kami po ay mamuhay ayon po sa iyo. Nakaugat po at nagbubunga po dahil sa iyo, matatag sa pananampalataya at nagbubunga ng mga pasasalamat. At alam namin, Panginoon, habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito, ang tawag mo po ay patuloy kaming maging katulad ni Jesus Christ. Kaya nga po sa araw na ito, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Ibukas mo po ang aming isip at puso, nang sa gayon po, magkaroon kami ng sincere na panalangin at aplikasyon na magkaroon ng pagpapakumbaba na meron ng Panginoong Yesus. Salamat po in Jesus' name. Amen. So, 4 na panalangin po ng pagpapakumbaba. Una po, 1, 2, 3. Panginoon, turuan mo akong tumanggap ng pagtutuwid. Alam ko mga kapamuso, no, hindi po madaling tumanggap ng pagtutuwid. Bilang isang katulad ko rin po na ma-pride o ma-prinsipyo at may paninindigang pinaglalaban sa buhay, hindi po madali at komportable yung tayo po ay tumanggap ng pagtutuwid. Bilang mga tao po, natural na ang reaksyon natin pag tayo tinutuwid, nasasaktan tayo, na-offend tayo. Hanggat kaya natin, nagpapaliwanag tayo, pinagtatanggol natin yung sarili natin, ipinaglalaban natin yung tama ayon sa sarili nating prinsipyo. Pero kapag tayo po ay lumalago kay Jesus Christ at nagiging katulad ni Jesus Christ, unti-unti po nating natututunang buksan po yung mga puso natin sa pagtutuwid. Mas naiintindihan po natin habang tumatagal na ang koreksyon ng Panginoon ay hindi po para tayo husgahan, kundi para po hubugin ang ating karakter at itama po ang ating direksyon. Sabi nga po sa Kawikaan 3 verses 11 to 12, pakibasa po ng sabay-sabay. Ayan po ang paalala sa Kawikaan 3 verse 11 to 12 na wag daw po nating mamasamain kapag tayo po tinutuwid ng Panginoon. Wag daw po nating kasukulaman yung pagsaway ng Diyos. No po? Bakit daw po? Kasi nga ang minamahal ng Diyos ay itinutuwid ng Diyos. So habang tayo po ay lumalago sa Panginoong Yesus, mas naiintindihan po natin na ang pagtutuwid ng Panginoon ay pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kaya nga maganda maging prayer po natin yan. Dahil kapag mas lumalago at nagbubunga, mas nagiging mapagpakumbaba. Paano po? Tumatanggap na ng pagtatama. So lagi po natin ipag-pray na bigyan po tayo ng Jesus ng humble and teachable heart kung saan tayo po ay nagpapatuwid na po sa Kanya. Ito man po ay correction o rebuke galing sa word niya kapag tayo po ay nagbabasa ng Bible, nakikinig ng preaching o nasa Bible study, na po. O kaya ang pagtutuwid man po ay galing sa mga maling desisyon, sa mga consequences ng mga maling ginawa. O ang pagtutuwid man po ay galing sa mga tao na ginagamit ng Diyos para po tayo ay maitama. Kapag tayo po mas open na sa rebuke, tayo po ay mas nagmamature na. Pangalawang panalangin po, 1, 2, 3. Panginoon, turuan mo akong magtiwala sa iyo sa gitna ng pagsubok. Alalahanin po natin na kapag po may humility o pagpapakumbaba, may pagtitiwala sa Diyos. Basahin po natin yung verse po sa unang Pedro 4 verses 6 to 7, 1, 2, 3.
Dito po maiuugnay po natin no, na ang pagpapasakop po sa kapangyarihan ng Diyos, yan ay humility, di ba po? Ang pagpapasakop po sa kapangyarihan ng Diyos. Paano po naipapakita? Yung tayo daw po ay ipinagkakatiwala sa Diyos, yung mga alalahanin natin sa buhay. So, ibig sabihin, magkarugtong po yan, no? Ang humility o pagpapasakop sa Diyos ay pagtitiwala sa Diyos kahit ng ating mga alalahanin. Kapag po dumarating mga pagsubok, natural po na tayo ay nakakaranas ng kahinaan, ng takot, ng pagtatanong. Pero habang tayo po ay lumalago kay Jesus, natututo po tayo magtiwala sa Kanya kahit hindi po nasasagot ang ating mga panalangin, kahit hindi po natin naiintindihan ng mga mangyayari, o kahit po tayo nasasaktan, o kahit hindi po natin nakakita yung buong larawan ng plano ng Diyos. Kasi po, nagiging humble tayo, nagpapasakop tayo sa paraan at plano ng Diyos kahit ito ay masakit o mahirap. Unti-unti po nauunawaan po natin na ang Diyos kumikilos kahit sa mga panahon ng pagsubok at pagtahimik niya. Tandaan po natin kapag mas lumalago at nagbubunga, mas nagiging mapagpakumbaba, mas natututong magtiwala sa Kanya. Pangatlong panalangin po, pakibasa ng sabay-sabay. Panginoon, tulungan mo akong unahin ang kapakanan ng iba. Isa po ito sa mga maganda at kitang-kitang bunga ng humility habang tayo po ay lumalago kay Jesus Christ at habang mas nagbubunga siya sa ating mga buhay, unti-unti pong mas natututunan nating hindi na po lagi unahin ang sarili natin, kundi ang ibang tao. Ito nga po yung example ni Jesus, di ba po? So kapag tayo po ay mas nagiging humble, mas natututunan po natin na itabi yung sariling damdamin para sa kapakanan ng iba. Natututo po tayo na bago po tayo magsalita, tayo po ay makinig muna. Natututo po tayo na bago humusga, umunawa muna. Natututo po tayo na kahit mahirap, humingi ng tawad. O kaya kahit mahirap, magpatawad. So, natutunan po natin na hindi laging kailangan na tayo po ang tama o tayo po ang inaalala o inuuna ng mga tao. Natututunan po natin na bagamat mahalagang nararamdaman natin, valid itong mga ito, pero hindi ito dapat ang mauna, kundi yung kapakanan ng iba. Mas nagiging mahalaga po sa atin na mas panatilihin po yung love and unity kaysa po ipanalo yung paninindigan natin o yung argumento po natin. Diba? Very selfless po, ano? At imagine niyo mga kapamoso kung ang church ay maging ganyan. No po? Kung ang homes, ang families ay maging ganito, hindi na inuuna ang sarili. Diba po, mabubura po yung mga husgahan, yung mga paninirang puri, yung mga chismisan. Mabubura po yung mga sugat na pwede namang hindi maranasan kung mas magmamahal tayo sa isa't isa. Kaya magandang panalangin po ito na sana, kagaya ni Jesus, matuto po tayo unahin po ang kapakanan ng iba. Kahit sabihin po natin na may kasalanan naman na iba, mahina kasi yung iba, may kahinaan sila. Pero ang humility po, sinasabi na wag mong pintasan, wag mong punahin, wag mong siraan. Una, ipanalangin mo. At pangalawa, kung may maitutulong ka para siya maituwid o mas mapabuti, gawin mo. Hindi para sa kapayapaan mo o sa pinaglalaban mo dahil nakita mong negative sa kanya, kundi para sa ikatitibay niya sa Panginoong Hesus. Sa tingin ko po, yan ang kailangan sa maraming mga churches ngayon kagaya ng sa church natin. Hindi na po kailangan ng mapanuring mata o mga matatalas na dila. Sana matapos na po yung ganun. At posible pong mangyari yun. Kasi nga ang humility na ito ay bunga ng Holy Spirit. Kaya let's pray po na Lord, sana maging ganito po kami kahambol. Kasi kagaya nga po ng sabi sa Philippians 2 verses 3-4, sabi po dito, huwag na po tayong gumawa ng anuman dahil sa pansarili nating layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, sabi po dito anong gawin? Ituring yung higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Pag malasakitan nyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. So ang pagpapakumbaba po ay pagmamalasakit sa iba kaysa sa ating sarili at ito po yung God's way, ito po yung Jesus way. Kaya tandaan po natin, kapag mas lumalago at nagbubunga, mas nagiging mapagpakumbaba. Mas inuuna na po ang kapwa. At huling-huli pong panalangin na pwede po natin gawin, 1, 2, 3, Panginoon,
turuan mo akong ikaw ang itaas sa lahat ng aking ginagawa. Yan. Ito po yung finaling prayer natin, ano po? Na tayo po ituruan ng Panginoon na sa lahat ng ating ginagawa, gagawin, ang maitataas po ay hindi ang ating sarili, kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga po sa John 3:30, 1, 2, 3, dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. So ito po, di ba, yung greatest example ng humility? Ang number one goal na po natin sa life is to honor Christ, to honor God. So habang tayo po ay lumalago sa Panginoong Yesus, mas naiintindihan po natin na lahat ng meron tayo ay biyaya lang po ng Panginoon. Hindi po dahil magaling tayo, hindi dahil kaya natin, kundi dahil po sa biyaya ng Diyos. Na bawat talento, tagumpay, bawat bunga ng ating buhay, mga sagot na panalangin, mga pangarap na natupad, mga magagandang tinatamasa sa buhay, ay galing lamang po sa Panginoon. Hindi na po tayo nabubuhay para sa papuri ng iba o affirmation ng ibang tao o para mapatunayan po ang ating sarili. Sa halip po, sapat na malaman natin sa ginagawa natin, nalulugod po ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga po sabi po dito, kapag mas lumalago at nagbubunga, mas nagiging mapagpakumbaba. Hindi na ang sarili, ngunit si Jesus na ang nakakita sa buhay niya. Mga kapamuso, ang tunay po na spiritual maturity at humility ay yung hindi po makilala tayo ng mga tao o sumika tayo. Kung hindi po, ang maipakilala natin si Jesus Christ, ang mapasikat natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga buhay. Na napaparangalan na po natin ang Diyos sa ating pag-aaral, sa ating pagtatrabaho, sa ating pamilya, sa ating pagkakaibigan, kahit sa paraan ng pananamit natin, pagkasalita natin, no? Ang goal natin is to first honor the Lord sa ating mga plano, sa ating mga pangarap, sa ating mga desisyon, sa ating mga tinatamasa sa buhay. Ang goal is to honor Jesus. Sa pagkatapos po natin, balikan po natin yung picture ng isang mabungang puno na natututong yumuko. Yan. Habang mas dumadami po ang bunga ng puno, mas nagpapakumbaba. Parang sa isang Kristiyano rin po na natututong magpakumbaba kagaya ni Jesus. At di ba po, kung papaano yung mga puno po na ang bababa ng mga bunga, di ba ini-enjoy po natin yan? Di ba po? Natutuwa ang mga tao pag ang bababa ng sanga na maraming bunga. Ganoon din po tayo. Kapag tayo po ay natututong magpakumbaba, tayo po ay mas nagbubunga, mas marami po ang napagpapala. Mas marami po ang nag-bless sa ating mga buhay. And syempre kapag nangyayari po yan, ang una pong napaparangalan ay ang Panginoong Yesus na nagtanim ng kanyang pag-ibig sa atin at nagpapalago ng pananampalataya natin. Tandaan po natin, kapag tayo po ay mas nagbubunga at mas nagpapakumbaba, ang Panginoong Yesus po ang mas unang naliligayahan at naluluwalhati. At kapag nangyayari po yon, siya na po mismo ang magtataas sa atin at magpapabunga pa sa atin. Kaya wag po natin kakalimutan, laging manalangin ng pagpapakumbaba. Kaya nga po magkaroon lang po tayo ng 2 set po ng panalangin po bago tayo magtapos. Una po, as application, ipag-pray lang po natin sa set 1, ito pong 4 na panalangin na ito. At sa set 2 naman po, ipanalangin po natin na maghari ang kakumbabaan sa ating tahanan, sa ating paaralan o trabaho at higit sa lahat sa GSOS Church. Tapos dito na rin po tayo magwawakas sa closing prayer. Ako na po ang maglilid. Tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, kami po ay nagpapakumbaba sa mga sandaling ito. Itinataas po ang iyong kabutihan at awa sa amin. Ang biyaya, Panginoon, na matutunan po naming lumakad sa lakarin, Panginoon, na dinaanan na aming Panginoong Yesus. Walk of humility and obedience. Kaya nga, Panginoon, sa mga sandali ito, hayaan niyo po magkaroon kami ng personal na panalangin bilang aplikasyon po na aming mga natutunan. Ipanalangin po namin mga sarili sa 4 na punto na ito. Tayo pong lahat.
Salamat Panginoong Yesus, at sa pangalawang set naman po, ang panalangin namin ay paghariin mo rin po ang iyong mga bunga, ang iyong humility sa aming mga komunidad, sa aming pamilya, hanggang sa aming church sa GSOS, na hindi na po maghari sa aming mga tahanan at church ang pagmamataas, ang pag-una sa sarili, kung hindi kayo po at ang pag-ibig niyo ang maitaas at ang isa't isa. Pakinggan niyo po aming mga panalangin. Salamat Panginoong Yesus sa paalala po mula sa iyong salita. Turuan niyo po sana kami habang kami ay nabubuhay, na matuto po kami mabuhay na may pagpapakumbaba. Nang sa gayon po, maparangalan namin kayo Panginoong Yesus at maging pagpapala kami sa mga tao. Alam namin ang bunga nun, mas lalong pa po kami itataas at pagpupungahid at pagpapalain pa. Salamat po in Jesus' name. Amen. Praise the Lord po. Maligayang pagbubunga po para sa Panginoong Yesus.